Pigilan ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ihawak mo ako sa liliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, ginimbestigar sang pulis si Carlo, bahin sa natabo nga krimen. Kagsuno kay Carlo, hindi niya matuod nga amay si Senyor Andrew. Bangod adapted lang siya sini. Kag wala man makahibalo si Carlo, parte sa natabo. Samtang, nagaduda gid ang mga pulis nga si Paul gid ang may kahimuan sang krimen. Samtang nagapapauli sila sa syudad, gin-intercept sila sang kapulisan, agod pabalikon sa mansyon. Dire sini nga bahin, padayunon kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nagano-ano kay mo yaman? Nga ginsuko mo mga kabulig, nga isaylo ang bangkay, naging kuhang kwarta? Ginaulikdan mong imo anak, kay nahadlok ka nga basi kung anong iya buhaton. Apang tapat pagid gani nga ginpahamak mo siya. Nagbuang ka na bala. Hindi makapatay bisan kuring ang anak mo. Hindi pagikayag anak ko. Maayo na lang siya. May trabaho siya, kada ko ang sweldo. Ikaw wala. Nagasalig ka lang sa utod mo. May madamo nga kwartang utod ko. Kag hindi akong sala kung nagresisyon ang nasyon ngayon. Nugay na. Nagsiling si Vicky. Nga upod mo sa trabaho. Nga madamo ka sa ginahimo nga paagi. Agad makapalapaw ka sa kwarta. Inang maayo sa imo. Maayo ka sa kutso-kutso. Kag magpanilag sang akon ginabuhat. Oh, kanami lubagon sang liog mo ah. Tilawi! Tilawi lang! Sino ba lang? Bay,
Police Marshal? Ikaw? Nangaga ng Auring. Naglaom gid akong hindi mo ako makilala. Ay nga hindi ko ikaw makilala man. Kay maayo kaya nga pulis. Nang, wala ko na ikaw makita nga nagalabay sa police station pakanto sa merkado Good na magpamakal sa mga kinanglanon mo. Ano kay nagasakit perme ang akon arthritis? Kag diri na lang ako sa balay nagaigod-igod. Ang inablos ko na lang ang ginasugo ko. Agod nga magbakal sa mga kinahanglanon ko sa syudad. Ay hugali, magsulod ka anay sir. Sulod ibilin lang dara ang ido mo. Salamat gid ng Auring. Tonton, mabiling ka lang diri sa portahan Dali diri Magpungko ka diri Police Marshal. Kay makuha lang ako sang kape. May nabilin pa ako didto gali nga kape mo. Kag init pa to. Salamat gid nang Pero hindi na lang. Bago man ako makapangapi. Ati, ikaw ang mahibalo Pero ari ka man, may kinahanglan ka bala? Kuanang, nagalibot-libot lang ako sa akong area of responsibility ko. Kaga, may ginausisa ako Kaga, nagkato ako dire, agad niya mamangkot sa imo sang pila ka mga bagay. Nang Auring, nakaibalo man ako nga madugay ka na diri nga nag-star. Gag kung ano ang nagakatabo diri, nakaibalo ako nga hindi ninyo inamalimtan. Huo May nadumduman gani ako nga natabo diri. Kag madugay na gid ato kaayo. Pero nadumduman ko man gihapon. Kay hasta karon, madumduman ko pa ang pagdumot nga ginabatsyag ni Junjun Bangkaya. Junjun Bangkaya? Amo pala ako makabati sa ngalan niya ina. Kadumot sina sa iyang nga tawo. Ano abi kay kun mahubog siya. Ginasugiran niya ang tanan nga tawo mo. Maabot ko no ang adlaw nga makabalo siya sa tawo nga ginadumtan niya. Kag sinong ginadumtan niya? Basta hindi mo siya pagdakpon, ha? Aba, hindi nang. Nga dakpon ko siya Pero ano ba lang natabo Nga nagadumot si Junjun Bangkaya sa tao ngay na? Kung gusto mo, isa-isay ko lang sa imo halin sa puno Agod nga mahangpan mo. Total, wala pa man ako sa ginaobra. Ate, sige nang. Mamati ako. Inang si Junjun Bangkaya, isa ka kabulig ni Mr. Andro. Kabulig siya ni Mr. Andro? Oo, ang tag-iya balasang mansyon. Ginhimo siya nga manug-atipan sa mga kabayo. Kag manug-atipan sa mga kakahuyan sa palibot sang mansyon. Kag ginadili adira ang magpangayam sa mga sapat. Kag si Junjun Bangkaya, amo ang nagaatipan sinitanan. Amo gali? May asawa na si Junjun Bangkaya kag anak. Apang wala sila sang balay. Gani ginpaistar lang sila ni Mr. Andro sa ikaduha nga panalgan sang kwadras sang kabayo. Sang ulihi, nagbata na ang asawa ni Junjun Bangkaya. Di gindala ini sa ospital, apang wala sang nagabantay sa iya. Ginsaysay ni Auring kay Police Marshal ang bahin kay Junjun Bangkaya nga amo ini ang nagaatipan sa mga kabayo sa kwadra kag sa mga kakahoyan sa palibot sang mansyon. Sa pagpadayon ko pagid, Si Junjun Bangkaya wala nagakadto sa ospital. Kay man hindi maluyag si Sir Andro nga bayaan ni Junjun ang pagbantay sa mga sapat kag mga kabayo. Isa ka bes, ginpahibalo ni Sir Andro si Junjun nga maghalin na kay nag-abot ng iya asawa kag anak. Kagagiya anak, maayo man kuno. Gani nagpauli si Junjun sa ila nga malipayon. Sang makaabot na ini,
Gintukis ang iya asawa ang habol nga nagatakop sa nawong sang ila anak. Kag abo na lang ang kakibot ni Junjun sang makita ang isa ka amo nga nagabayo sang bayo sang bata. Kag ang iya asawa sa sobra man nga kakibot nalipong ini sa kakulba. Kag sa malain nga palad nakaigo ang ulo sini sa matig-ang nga butang. Kag amo ining rason kung nga ang naglain ang ulo sini. Kag amo na lang ang kaakig ni Junjun Bangkaya. Kag nagahandom ini nga patsyon niya gid si Mr. Andro. Pero sa pihak nga bahin, si Sir Andro nagatuwad-tuwad sang kadlaw. Kag ang asawa ni Junjun ginpabulong sa ospital. Kag ginbayran tanan ni Sir Andro ang gasto. Tungod sa ginbuhat niya nga paglahok sa anak kag asawa sini. Siya man ang nagasto sa pagpaeskwela sa bata ni Junjun Bangkaya. Kag sa pagkaligad sang panahon, nalimtan na lang ang natabo nga ato. Apang si Junjun Bangkaya, wala gid malipat. Ginahambal niya permi kun mahumbog siya, nga patsyon niya si Mr. Andro. Amo gali. Kung ako sa lugar ni Junjun Bangkaya, madugay ko naging patay ang iagalon ngayon. Amo matuod. Baw kay luya giniyaya nga maglahog sa mga masakit nga lahog. Apang tubtub subong ng auring. Siya mablagi po na nagabantay sang kabayo kag sang mga kakahuyan sa palibot sa mansyon? Wala man siya abis ang maubrahan nga iban dere. Maiwat ang ulubrahan Kag amo ina, nga hasta subong, ara man siya gihapon nagapangalagad kay Mr. Andro. Kag ari pagid sir, may isa pagid kahitabo, nga hindi malimtan sang tanan. Ano? Ano yun ang hitabo ng auring? Kasal sadto sang anak ni Iko nga si Delia. Ang pamanahon ni Delia ang musitiban. Handa na ang tanan sa pagsulod sang kalaslon. Kag nakaisahan nga ang matukar sang Here Comes the Bride amo si Amelia. Man ining si Amelia, maayo na siya magtukar sang piano mo. Gani amo gid ining ginapaabot sang tanan. Sang ulihi, nag-abot ang iloy ni Delia. Daw sa mapatay ini sa pagtalangison kay madula na kunong iya anak. Apang nagsulod na ang kalaslon, kaginali lang, nagtukar ang piano. Tukar nga daw sa nagapamahog. Kaginupdan pa ini sang wawaw sang kuring. Gali kay kuring gid man matuod ang nagakarabkam sang piano. Kag ginaupdan pa ni sang iya kanta nga meow-meow. Bausus, hindi makakadlaw sa mga tawo mo. Tinaakig ang pari. Gani amo to nga wala madayon ang kasal. Sa iban na lang nagpakasal ang kalaslon. At to galitanan, padihot ni Mr. Andro. Baw pinamayran lang niya ang tanan. Gani nalimtan na lang sang mga tawo. Bangod jokes lang gali ato tanan. Ay, sir, madali lang Sir Marshall, ha? Diri ka lang anay kay mahanda ako sang panyaga. Sa kupon ko ikaw ting-ah. Hindi na lang ng auring. Salamat kita. Mapauli na lang ako sa police station. Ati, sige ikaw ang mahibalo. Magbalik ka lang diri, ha? Kay masugilanon kita liwat. Ati unang. Ati sige malakat na ako nang. Ari na akong ido. Amo gali na akong maglahog si Mr. Andro. Masakit maglahog. Tagula ako magunahuna. Nga may isa kakabulig niya nga nagadumot sa iya. Kagina, amo si Junjun Bangkaya.
malabayan kong mansyon. Kag nakita ko ang mga reporter sa TV kag radyo, nagatumpok sila sa atubang sa mansyon. Gusto. Subong nagalibasahon ang katapusan niya panagubilin ni Mr. Andro. Police Marshal? Oh, ba? Ay, sir? Ari ka manggali diri sa Idalo, Melissa? Nga wala ka magsaka sa mansyon. Nahadlok ako magbalik dito, sir. Ha? Nga man? Nahadlok ako. Nga na ginhatagan ka bala ni Chief Detective sang hard time? Ay, oo, sir. Ano kay naghalin kay? Hindi giman ikaw ang tuyo niya, kundi si Paul. Ano kayang Iloy, si Mrs. Jeffrey? Ginsuhulan niya si Enrico nga isaylo ang bangkay kag tinduan ang kwarto. Gani, naglaob ang chief namon nga may kahilabtanan siya sang tanan niya. Gintabunan ni Mrs. Jeffrey si Paul. Bangod na kay balon na siya nga si Paul ang nagpatay kay Mr. Andro. Hulatan na lang nga mabasa ang katapusan niya panagubilin, ha? Kaglagson ni Chief Detective among manunubli. Kag ikaw wala kasang labot dira. Kag hindi ka niya mapunggan nga maghalin diri. Ibilin lang ang imo address kag pwede ka na makapauli. Sige na. Ay, gali. Mamangkot ako sa imo. Natak-an ako sa mga pamangkot, sir. No, hindi ini parte sa kaso. Lain ini. Bibilang ko agad na ako'y magkakina sa dilim na ating magkaloy. Alay mo bagong pag-asa Naglalat sa pagkakasaya. Mga diyan sa nagigilid sa pagpabakit, ang mga kasugpunsang sulat ng atong man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong katuntunan, probinsya ko. Kag kami diri sa gihapon walang dinikatan pa sa pagpaganda sa inyo. Gatong kabuban may kasaysayan, itadalang diri sa atong katuntunan, Provincial Day, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Dagsan Bakulo, sa direksyon ni Melvin Gatislao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Pa Radio Bombo!